Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Violent Night na napalabas noong 2022. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa totoong Santa na kilala rin bilang Nick Amon na umiinom sa bisperas ng Pasko. Ang pakikipag-usap sa isang peking Santa ay inihayag niya na ang mga tao ay humihingi ng mga kakaibang regalo sa mga araw na ito. Bago umalis, binigyan niya ng regalo ang bar lady para sa kanyang apo at nakakapagtaka, alam niya ang pangalan nito. Habang nakikita niyang papunta siya sa bubong at hindi sa pinto, sinundan niya siya kung saan nakita niyang lumilipad siya sa langit habang nakaupo sa likod ng kanyang reindeer. Ang babae ay masaya sa pagkaalam na si Santa ay tunay na Santa ay samuka sa kanyang ulo. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang lalaking nagngangalang Jason na naghihintay sa kanyang asawa, si Linda, at anak na si Trudy habang sila ay magdidiwang ng Pasko sa bahay ng kanyang ina na tinatawag na Lightstone. Hiwalay na nakatira sina Jason at Linda dahil ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya kasama ang kanyang inang si Gertrude na tumutulong sa negosyo nito. Pagdating ng kanyang asawa at anak na babae, tumuloy sila sa Lightstone na inaakalang isa sa pinakamayamang mansyon sa bansa. Pagdating ni Jason at ng kanyang pamilya sa Lightstone, nakita nilang abala ang mga manggagawa sa paghahanda para sa Pasko, at inilalagay ni Jason ang mga reg-along dala niya sa ilalim ng Christmas tree. Mayroon siyang kapatid na si Alva na gustong pumalit sa negosyo ng pamilya bilang CEO. Dumating si Alva sa Lightstone kasama ang kanyang kasintahang si Morgan at ang kanyang anak na si Bert. Pagpasok ni Gertrude sa bulwagan, tumakbo si Trudy patungo sa kanyang lola na yamakap sa kanya at lahat sila ay nagsimulang magdiwang ng Pasko. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Nick Kerman na naghahatid ng mga regalo sa mga bahay ng mga tao at nagnanakaw ng alak sa mga bahay. Sa kabilang banda, nagreklamo si Trudy sa kanyang ina tungkol sa kanyang ama, sinabi na hindi siya nito dinala sa mall upang makipagkita kay Santa. Umalis si Jason at pumunta sa isang katabing silid para bigyan ng regalo ang kanyang anak na babae para makipagpayapaan sa kanya. Binigyan niya siya ng walkie-talkie bilang regalo at sinabi sa kanya na makakausap niya si Santa sa pamamagitan ng walkie-talkie na ito. Sunod, nakita namin si Nick Kama na nakatayo sa rooftop ng Lightstone. Pumunta siya sa isang kwarto kung saan kumuha siya ng makakain dahil nagugutom siya at umiinom din. Sa susunod na eksena, nakita namin ang isang alipor sa CCTV room na nagngangalang Gingerbread na kumatok sa security head at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isang wristwatch sa kanyang mga kasama habang nagplano sila ng heist sa Lightstone. Dahil ang Lightstone ay isa sa pinakaligtas na pribadong tirahan sa bansa. Binigyan ng gobyerno ng US ang bahay ng 300 milyon para palihim na ipamahagi ang pera sa Middle East para magdala ng langis sa US. Sa kabilang banda, nakita natin ang isang lalaking nagngangalang Scrooge, ang pinuno ng mga mersenaryo, binaril ang security guard at pinasok ang Lightstone. Sumunod, nakita namin si Jason na nakikiusap sa kanyang asawa na tumira sa kanya dahil plano na niyang iwan ang kanyang ina at ang kumpanya. Samantala, nakarinig sila ng tunog ng bala sa labas ng bahay. Sinimulang patayin ng mga mersenaryo ang lahat ng empleyado ng bahay. Nagising din si Nick Amon sa mga tunog ng bala. At tumakbo siya upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang isa sa mga mersenaryo ay pumasok sa silid at pinaputukan siya na tumama sa kisame ng silid, na tinakot ang reindeer at tumakbo ito palayo. Patuloy niyang nilalabanan ng mersenaryo at kalaunan ay itinapon siya sa bintana, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nahulog din si Nickman mula sa gusali sa pamamagitan ng bintana, ngunit hindi siya nasaktan. Habang siya ay halos tumakas, nakita niya sa bintana si Gertrude na sumisigaw kay Scrooge, at sinasabi nito sa kanya na siya ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali sa pagsalakay sa kanyang bahay. Sumagot si Scrooge na alam niya ang lahat tungkol sa Lightstone dahil ilang buwan na siyang nagpaplano ng pagnanakaw at alam niya kung saan nakaimbak ang pera. Inihayag niya na pumunta siya sa bahay upang magnakaw ng 300 milyong dolyar na ipinagkaloob ng gobyerno ng US kay Gertrude. Nagpaputok ang ibang mga mersenaryo sa silid na naging dahilan upang kumapit si Trudy sa kanyang ama dahil sa takot. Pinapanood ito ni Nicoman mula sa labas nang ako siyang iligtas si Trudy dahil siya ay isang maliit, inosenteng babae. Ipinaalam sa kanya ng mga tao ni Scrooge ang tungkol sa pagkamatay ng isang mersenaryo sa labas ng bahay, at pinaghihinalaan niya ang presensya ng ibang tao sa bahay. Kapag si Nicoman ay abala sa pagkuha ng kung ano sa kanyang bag, nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Isa na namang mersenaryo at nag-away ang dalawa, pinalo ni Nicoman ang lalaki gamit ang isang plastik na bituin sa mata, dahilan upang pansamantala itong tumayo.
Sinaksak ni Nico Man ang switch, at nagliwanag ang bituin na nagbigay sa lalaki ng electric shock, at nasunog siya hanggang sa mamatay. Kinuha ni Nick Kerman ang isang mobile phone mula sa bulsa ng lalaki, na konektado sa walkie-talkie ni Trudy. Ipinaalam ni Trudy kay Nick Kerman ang buong senaryo sa pamamagitan ng walkie-talkie, at tiniyak niya sa kanya na ililigtas niya sila. Sa sumunod na eksena, pinaghihinalaan ni Scrooge ang paggalaw ni Nick Kerman sa pamamagitan ng CCTV footage, at naniniwala siyang may nagbihis bilang Santa sa party. Binyanta ni Nick Kerman si Scrooge sa telepono na palayain ang Lightstones. Pinagtatawanan ni Scrooge at ng kanyang mga mersenaryo si Nick Kerman, iniisip na siya ay isang peking Santa. Nagalit si Nick Kerman habang sinasabi sa kanila na maging handa sa kanilang kamatayan sa pagdating niya. Pagkatapos noon, pumasok si Scrooge sa silid kung saan niya hawak si Jason at ang kanyang pamilya na hostage, at nagtanong siya tungkol sa presensya ni Santa sa party. Bago si Jason ay malupit na sinaktan ng mga mersenaryo, sinabi sa kanila ni Trudy na nakipag-usap siya kay Santa sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie, ngunit itinanggi ni Jason ang mga pahayag ng kanyang anak, at sinabing ang walkie-talkie ay isang laruan. Ipinahayag ni Jason sa kanyang anak na walang Santa sa araw ng Pasko at ang mga reg-along na tanggap niya ay mula sa kanyang ama at hindi mula kay Santa. Tumakbo palayo doon si Trudy at nagtago sa attic. Nag-iba ang eksena at nakita naming nahimitay si Nick Kerman habang tinatahi ang sarili niyang sugat, at nagising siya sa isang tawag sa telepono mula kay Trudy, kung saan sinabi niya sa kanya na nakatago siya sa attic. Susunod, hiniling ng isang mersenaryong nakatayo sa tabi ni Jason na makipagpalitan ng mga regalo sa kanilang sarili, dahil gusto niyang makita kung paano nagpapalitan ng mga regalo ang mga mayayaman. Binigyan ni Morgan si Gertrude ng isang magazine bilang regalo, at binigay ni Alva ang larawan niya noong bata pa siya sa kanyang ina. Nang sabihin ni Jason sa kanyang ina na wala siyang anumang regalo para sa kanya, inihayag ni Bert na nakita niya si Jason na nagtatago ng regalo sa ilalim ng puno, at ibinigay niya ang regalo kay Gertrude pagkatapos na puwersahang kunin ito mula sa ilalim ng puno. Habang binubuksan niya ang regalo, nakita niya ang paborito niyang alak at isang sulat sa loob nito. Binasa ni Gertrude ang liham at itinago ito na nagsasabing ang nilalaman ng liham ay dapat na itago sa pagitan nila ng kanyang anak. Sa kabilang banda, sinasabi ni Nico Man kay Trudy sa pamamagitan ng walkie-talkie na dati siyang masamang tao sa kanyang nakaraang buhay at papatayin niya ang mga tao gamit ang kanyang paboritong martilyo. Nakita namin si Scrooge na nagsasabi sa kanyang mga mersenaryo na ang koponan ni Gertrude ay darating doon sa kalahating oras. Si Commander Thorpe, ang pinuno ng pangkat ni Gertrude, ay nag-organisa ng kanyang pangkat. Tinangka ni Nick Oman sa kabilang panig na patayin si Candy Cane, isang mersenaryo, ngunit hindi siya mapatay at nagtago sa silid na isinara ang pinto sa likuran niya. Samantala, inihagis ni Scrooge ang isang emergency na bote ng gas sa silid ng pinto kung saan nagtatago si Nick Oman at pinaputukan ito, na nagdulot ng pagsabog. Dahil dito, nasira ang pinto, at si Nick Oman ay nahuli ni Scrooge. Tinanong ni Scrooge si Nick Hammond at hinanap sa kanyang bag kung saan nakahanap siya ng iba't ibang bagay. Bagamat sinabi ni Nick Hammond ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili kay Scrooge, hindi siya naniniwala sa kanya. Inabala ni Trudy si Scrooge at ang kanyang mga mersenaryo, at si Nick Hammond ay tumakas mula roon gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa sumunod na eksena, dumating ang koponan ni Gertrude sa Lightstone, at tumakas si Morgan sa isang bintana patungo sa koponan. Habang sinasabi niya sa kanila na ang ilang mga mersenaryo ay nang hostage sa kanila sa bahay, pinatay siya ni Thorpe na nagpapakita na sila ay mga kasabwat ni Scrooge. Samantala, pumunta doon si Scrooge at ipinaalam kay Thorpe ang tungkol kay Santa. Pagkatapos ay inutusan ni Thorpe ang kanyang mga tauhan na patayin si Santa. Pumasok sina Thorpe at Scrooge sa Sequerna Valley kung saan nakatago ang $300 milyong, ngunit sa kanilang pagtataka, nawala na ang lahat ng pera. Galit na galit silang pumunta kay Gertrude at hinawakan si Linda sa tutok ng baril upang ipagpalit ang kanyang buhay sa pera. Ito ang dahilan kung bakit si Jason ay magsalita tungkol sa ninakaw na pera dahil gusto niyang takasan ang kanyang ina upang bumuo ng buhay kasama sina Linda at Trudy. At kaya naman nagnakaw siya ng $300 million sa kanyang ina, at ito ang sikretong isinulat niya sa kanyang gift note sa kanyang ina. Iniiwasan ni Santa ang koponan ni Gertrude, at nagtago siya sa isang silid, kung saan tumawag siya kay Trudy at sinabi sa kanya na hindi niya ito maliligtas dahil siya ay walang armas. Susunod, nakita namin ang koponan ni Gertrude na nagmamadaling pumasok sa bahay habang nalaman nila sa pamamagitan ng isang makina ang tungkol sa kinaroroonan ni Santa. Pagkatapos ay tinanong ni Trudy si Santa kung hihilingin sa kanya na tuparin ang isang hiling, kung ano ito, at si Santa ay naglabas ng isang singsing habang sinasabi na nais niyang makilala si Miss Claus upang mag-propose sa kanya.
Biglang natanggal ang singsing sa kamay niya at gumulong pababa sa sulok ng kwarto. Habang hinahanap ni Santa ang singsing, nakakita si Santa ng martilyo na nagdudulot ng lakas sa kanya dahil mayroon siyang malaking martilyo sa kanyang nakaraang buhay. Kinuha niya ang martilyo at isa-isang pinalo ang mga lalaking pumapasok sa silid. Hindi lamang ito, lumalabas siya upang patayin ang lahat ng lalaki. Sa kabilang panig, pinagbabaril ni Scrooge si Jason at ang kanyang pamilya habang humihingi ng pera. Dahil sa takot, dinala ni Jason si Scrooge sa isang silid kung saan itinago niya ang pera, at sa sandaling naroon, inutusan niya ang pagpatay sa lahat ng tao sa loob ng Lightstone. Aakyat si Gingerbread at Candy Cane para patayin si Trudy, ngunit nakulong sila, at ang Gingerbread ay sumuko sa kanyang mga sugat habang si Candy Cane naman ay nakarating kay Trudy. Muntik na siyang mabaril kay Trudy nang lumitaw si Santa at hampasin siya ng martilyo, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pinatay din nina Linda at Alva ang isa sa mga mersenaryo kapag tinangka niyang patayin ang mga ito. Matapos makilala ni Santa si Trudy at ang kanyang ina, nagsimula silang iligtas si Jason. Si Santa at Scrooge ay nag-aaway sa isa't isa, at sa panahon ng laban, nalaman ni Scrooge na si Nick Hammond ay hindi isang peking Santa ngunit isang tunay. Sa kalaunan, pinatay ni Santa si Scrooge gamit ang kanyang mga kapangyarihan, at sa kabilang panig, pinatay ni Gertrude si Thorpe. Pagkatapos niyang makita si Santa na brutal na nasugatan, tumakbo si Trudy patungo sa kanya na sinundan ng kanyang pamilya. Sinunog ni Jason ang ilan sa pera para panatilihing mainit si Santa. Habang naghihingalo si Santa, sinabi sa kanya ni Trudy na naniniwala pa rin siya sa kanya at palaging gagawin. Sinabi rin ni Linda na naniniwala siya kay Santa dahil nailigtas niya ang kanilang pamilya, at sumang-ayon si Jason sa kanya. Kinikilala ni Bert, Gertrude, at Alva ang pagkakaroon ni Santa, na nagpapahintulot sa Santa na mabuhay muli. Pinasasalamatan ni Santa ang Lightstones, na nagbabalik ng pasasalamat, at nakita niyang bumalik ang reindeer dala ang kanyang sleigh, kasama ang kanyang orihinal na martilyo at isang tala mula kay Mrs. Claus. Nagpaalam si Santa sa kanila at lumipad sa langit sakay ng kanyang sleigh. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.